Oof! Yo! Gandang gabi guys, ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. Yexel Sebastian at ang kanyang girlfriend na si Mikey tumakas na. Ngayon, yes, suspect sila dun sa malaking scam na nangyari daw. No? Maraming nagsasabi may mga pagkakamali dito kaya nakaalis yung suspect. No? May nagsasabi si Rapi Tulfo, may nagsasabi yung mga mismong naghahabol. No? And actually, malaki ang participation ng social media sa mga nangyayaring ito. Okay? Kasi nung nag-post si Yexel Sebastian nung nasa ibang bansa na siya, nung nakatakas na sila, ang sabi niya is sobra na kasing umingay. No? Kaya alam niyo yun, parang nabulabog sila. Sa totoo lang, halos lahat may participation dyan. No? Bago pa lang sila Rapi Tulfo, I think. Ito yung opinion ko lang to and tingin ko posible ito. So, umiingay pa lang o tumitindi pa lang yung ingay sa social media, malamang nagpaplano ng tumakas ito sila Yexel. No? Ang pinakang malaking pagkakamali lang tingin ko dito ay yung kung sino yung unang naglabas ng problema nila kay Yexel sa social media. Bakit? Dapat yung mga ganitong kaso, discreet yung pag gusto mong sabi nga nung iba, ipakalawit yung suspect. Kailangan mag-ipon ka ng mga ebidensya, pero palihim. Ibig sabihin, hindi nila matutunugan na may ginagawa ng filing sa kanila. No? Kasi kapag nakapagsampa ng kaso and nakapag-request ng hold departure order, hindi na sila makakalipad. Dito na lang sila sa Pinas. 'Di ba? Hindi sila katulad ngayon na mapapapunta sila sa ibang bansa, mas mahirap silang habulin doon kasi pwede silang pumunta sa mga bansa na walang tinatawag na yung pwede silang kunin. Nalimutan ko extradition. Parang ganun. Kung hindi ako nagkakamali. So, ang totoo dito, ang isa sa mga may pagkakamali ay yung mga unang naglabas sa social media nung problema na to nila Yexel. No? So, malaking pera napakalaking pera nung nawawala. Or, yung mga naloko daw. No? Kasi sa mga point na to, suspect pa rin sila, hindi pa rin sila napapatunayang sila nga ang nakakuha nung pera na yun. Kasi dalawa yung angle. So, sinasabi nila na naloko rin sila. So, posibleng pinaikot sila nung taong yun. Hindi naman nabago yung ganito Yung mga suspect na may kakayahang umalis ng bansa, natutunugan pa lang nila na kakalawitin sila. Nagpa-file na kagad yan, umaalis na kagad. So, itong nangyari kila Yexel, normal na pwedeng mangyari ito dahil may karapatan pa silang umalis. Walang makakapigil sila para makaalis o para makalabas ng bansa. Di ba? And yun nga sinasabi nila, pinatulfo pa. Di ba? So, pinatulfo pa. So, isa yun sa mga, lalong nagpalala. No? May contribution dito yung mga malalaking, katulad yan, yung RTI, malaking contribution yan. Yung social media na dito nagsimula yung ingay. Yung mga influencers, no? Yung mga ang tawag dito, yung mga content creators, no? Na kino-content yung mga ganitong mga pangyayari. No? Napakalaki ng mga contribution ng mga yan, no? Sa pagkabulabog nila Yexel. So, ang mangyayari dito guys, mas mahihirapan, no?
And paano nga pala yung tao na binabanggit nila Excel? What if kung wala na rin yun dito? Di ba? Kung nakalayas na rin. So, sa oras kasi na nakalabas na ng bansa, ang isang suspect, medyo mahirap na. Tingnan niyo si Congressman Teves. O, di ba? Hanggang ngayon, nandun siya. Hindi siya makuha-kuha kasi nga, nasa bansa siya kung saan walang effect yung tinatawag na extradition natin. So, pwede silang pumili ng mga bansa na yun. Gaya ng South America. Sa mga parte ng South America, may mga dyan. Maraming bansa dyan na walang extradition. No? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipakuha yung mga taong kinasuhan dito. Ang pagkakaalam ko kasi parang kakausapin mo yung bansa na yun. Pag pumayag sila, yun. Parang walang kapangyarihan yung Pilipinas para agad-agad na mapakuha yung mga suspect, no? Pero as of now, guys, parang masasabi natin na pag halimbawa, opinion ko lang naman to, hindi pa rin natin talaga masasabi kung sila Excel nga yung lahat-lahat dun sa matinding scam na nangyari na yan. No? Large scale stuff. Ay, parang ganun. Large scale stuff pa yata yung ikinaso kasi almost 400 million yata or something. Hindi ako sure. So, yun. Tingnan na lang natin yung mga susunod dito. Pero, kung mapansin nyo, ngayon lang ako nag-content nito kasi nga, mahirap dito na mahirap i-content yung mga ganyan na may mga pinagbibintangan tao. No? Ang may ko-content lang natin yung mga nangyayari sa kanila ngayon, which is, hindi rin naman natin sila idinidiin, although sila ay masasabing accomplice. No? So yun guys, ito po muli si Daddy Vin. Sana may na-share tayo dito. And yun, ingat kayo. Bye-bye. Oof!